Hi guys, good morning. Tanong, hindi ba nawawala ng gatas ang inahin kapag binigyan ng antibiotics? So, simula nung nagsishare ako ng idea, tips about sa pag-iinahin, tanong na yan. Hanggang ngayon, 1 year na akong nagbibigay ng tips, tanong pa rin. So, simple lang guys. Kapag nanganak ang inahin, matik yan, di ba? Binibigyan natin ng gamot. So, nawawalan ba ng gatas? Halimbawa na lang sa akin, sa mga sinishare ko, yung procedure ko sa paggagamot, yung program ko sa paggagamot sa inahin ng bagong panganak. So, nakakasurvive ba yung biik? Mindset pa, mindset. Nakikita nyo naman, pinopost ko, naka-update ang biik simula pinanganak hanggang maiwalay. So nakikita nyo po yung mga biik, napakalusog po talaga. So bakit tinatanong nyo pa yan? Bakit tinatanong yan? Mindset lang yan eh. Kung nakakawala ng gatas yung antibiotic, di sana walang gagamit. Di ba guys? So tanong yan simula nang nag-share ako hanggang ngayon tanong pa rin. So, mindset lang. Oo, girly mindset. Share ko na rin kung ano yung mga dahilan bakit nawawalan ng gatas yung ating inahin. Una, sa lahi po yan. Kaya nga sinishare ko lagi sa inyo, ideal na gawing inahin is Landrace large white dahil sagana sa gatas yan. Kumbaga normal na sa kanila yan. Yung mga nagtatanong na nawawalan ng gatas, una sa lahi po talaga. So may lahi po talaga na medyo hindi maganda yung ng gatas, bigay ng gatas ng inahin. Tulad ng mga Dorok, yan, may mga lahing ganyan. Kaya nga maganda Landrace at large white kombinasyon eh. So ito yung F1 natin, yung maganda. Titingnan natin to kung sagana sa gatas to soon. Kapag yan, kita. Huwag na lang pakita sa camera, dik. Masyado ka na raw spoiled, So, pangalawa, yung may nararamdaman si Mama Pig, yung infection. So, hindi na ba kaya nga tayo nagbibigay ng antibiotic, antibacteria para hindi magkakaproblema yung inahin. So, kung hindi natin bibigyan ng antibiotic, 99.9% guys, magkakaproblema po yung inahin ninyo. Merong mga backyard na, sir, hindi na ako naggamot-gamot ng mga anak. Hindi na ako nagbibigay ng anumang gamot kapag may nanganak. Good luck po sa iyo. So, hindi naman native yung baboy natin, hybrid po yan. Kailangan po ng medication yan. So, yun guys. Rason kung bakit nawalan ng gatas sa lahi at nagka-problema ang inahin, infection yan, lagnat, kadalasan infection po talaga. So yun po yung pangatlo, siyempre yung pinapakain natin. Meron kasi nagtuturo na vlogger na grower lang yung pinapakain sa inahin, na kahit nagbubuntis, kahit nagpapadidi, grower lang. So hindi po tama yun guys. Kaya nga na-invento yung feeds na yan. Merong pre-starter, booster, pre-starter, grower, finisher, then gestating tsaka lactating. So kapag buntis pa, simula limbawa dumalaga 6 months, pwede na mag-gestating. So nagla-lactating lang tayo kapag may mga anak. Kapag walay na, balik tayo sa gestating. Yan lang yung dalawa guys. Huwag kayong sumunod sa mga nagtuturo na kahit ano ipakain, grower, starter. Hindi nga yung nakapormula doon sa inahin natin. Yung mga grower, starter, nakapormula yan doon sa mga palakihing baboy. So patining, bintahin. So yun po yun. Meron kasing Pinoy kasi tayo eh. May tayo eh, may sariling desisyon sa buhay. Pagdating kasi sa ganito, hindi na sarili mong masusunod dito.
yung sa pagpapakain, kung ano yung gusto natin pakain, okay lang yan, may idadagdag kayo na pakain. Mas maganda nga yan, makakatipid. Pero, hindi po talaga na, meron nga akong kakilala dito na ang pinapakain is darak lang, tahop, tsaka kangkong. So, ang resulta, alam mo yung baka na native, ganun ang itsura. Yung puro buto, kahit naman busog, kahit busog, pero yung itsura, naglalabasan yung buto, ganun. So, hindi maganda po sa ating mga alaga yung inahin. Kasi ang inahin talaga, kailangan natin ng tamang alaga talaga. Kasi nga, doon tayo umaasa na may babalik yung puhunan natin na makapag-produce sila ng maraming biik, quality na biik. So, yun po yun. Okay lang yung chop suey. So, to, di ba, sabi nga nila, yung chop suey, di na raw maganda. Ang chop suey, guys, ano lang yan, salin-saling lahi lang, pero parehas lang yan hybrid. Wag lang yung may lahing native, tapos hybrid, kinunbine. So, hindi po talaga maganda yon. Okay lang yung chop suey, pero hybrid pa rin lahat. Hindi nga lang siya pure, pero hybrid. Iba kasi yung hybrid sa pure. Ang pure kasi 100%, halimbawa, landdress. So, wala siyang halo. Pure po talaga yan. Ang kaibahan naman ng hybrid, ano siya? Hybrid po talaga siya. May iba't ibang lahi na pero parehas hybrid. Crossbreed na sa ibang lahi pero parehas pa rin hybrid. Maganda nga yung ganyan, matitibay yan eh. Pero hindi ko pinupo sa inyo na yan ang mga gawin nating inahin kasi kailangan natin mag-improve. Yan, tulad yan, may chop suey akong 2 inahin. Tapos bumili ako ng F1. So, kailangan mag-improve tayo. Kasi ganun lang naman eh. Magsisimula ka talaga sa walang alam hanggang sa kusa mo yan matutunan lahat. Ako dati kasi nahihirapan talaga ako. Baguhan pa lang ako, nahihirapan ako. Bawat kilos ko sa pag-aalaga ng inahin, laging may kulang. Laging may kulang. Hinahanap ko talaga ano bang kulang, ano bang mga kulang pa na ginagawa ko para lahat masolusyonan ko, maganda yung flow ng pagpuproduce ng mga biik, pag-aalaga ng inahin. So, inaalam ko lahat yan. So, bago ako mag-share ng idea, yan, nakakuha na natin yung idea kung paano. Kaya yan yung mga isinishare ko sa inyo. About sa virus, gawan ko na lang ng ibang video. Masyadong mahaba na. So, yun guys. Kung mawalan man ng gatas, ang padagdag naman ng gatas is yung mga food supplement. Nakakatulong din yung Madrid de Agua, malunggay, talbos ng kamote, yan. Kahit ano, basta yung masustansya, hindi lang nakakalason, okay lang po yan. Dagdag po yan, nutrients. Pero wag po kalimutan na maghalo pa rin ng feeds dahil hybrid yung mga alaga natin, hindi naman native eh. So, yun lang guys. Maraming salamat. Happy farming.